katwiran ng nanang mo. Pagkat yan lamang ang hinihintay ng inyong mga kalaban na kayo'y makagawa ng labag sa magandang asan. Eh, sila ho itong nagsimula eh. Gusto yatang yurakan ng aming pagkalalaki. Higit na lalaki marunong magtimpi at magpakahina. Pabayaan natin silang maglasing sa kanilang tagumpay. Patunahin natin sa kanila na ang mga barkos ay maluwag sa kalooban. Tatanggapin ang kanilang pagkatalo. Ang mga taong yan ay mga walang sariling bait. Kung papatulan ninyo sila, ay higit kayong magiging ulol kaysa sa kanila. Sabi mo lamang yan. Sapagkat hindi mo nararamdaman ang sakit ng kanilang ginagawa. Palipasa hindi kayo isang tunay na Marcos. At bakit? Hindi ba ako ang asawa ng kanilang inuupasala? Kung mayroon dapat na masaktan sa pangyayaring ito, ay hindi ikaw na kanyang kapatid. Kung hindi ako na kanyang kabiyak ang dapat masaktan. Kaya kung ibig ninyo, kung mapilit kayo, sige! Sabunin ninyo sila! Magpaulol kayo! Sanang daramdamin ang sinabi ni Pio. Mabigla lamang siya. Pinakilala mo sa amin lahat ngayon na kung meron mang karapat-dapat sa pangalan niya ay wala nang hihigit sa iyo. Ngayon ko lubos na naunawa na kung ako nga pala'y magpapakababay, hindi maaaring hindi kita itama. Ako ang patawarin mo siya. Wala kang dapat ihingi ng tawa. Ang mga pangyayaring ito'y nagpapatunay lamang. Ako hindi nagkamali ng pagpilit ng aking kabiyak. Patawarin mo rin ako yun. Nabigla ako eh. Sa akin, bigay? Hindi yun. Yung sinundan ito. Parang may nandito kong putok ng rifle. Eh, siguro mayroong mga namamaril na mga paniki dyan. Eh, alam mo naman, pag tagulan, maraming namamaril dyan eh. Pero umuulan na yun eh. Sino naman mamamaril ng paniki ngayon? May pula na yun po. Kung sino ka nagpaputok ngayon, may malaking dahilan. Oy. Kaya ako nagtuloy dito sa inyo. Ay para wag akong abala sa pagre-review ko. Eh ngayon, ikaw na mismo nag-aabala sa akin eh. Abay kung ganun ka ng ganun eh, mabuti pa, doon ako sa amin nag-review. Kala ko, tulog ka na nga dyan. kala ko ba gusto mo ng diskusyon? Oo nga, gusto ko. Eh hindi ngayon. Nagre-review ako eh. Natulog ka na nga. Buena po. Shirley, kailangan sumamag sa akin sa kwartel. Ano? Dinaramdam ko. Ito na yata ang pinakamabigat at tungkulin ni Ata sa akin. Dinarag kita sa salang pagpatay sa iyong maong diputado ng lundasan.
Baka nagbibiro ka. Kaya na, Fred. I'm sorry, sir. Pwede na. Dali. Anong ibig sabihin ito? Mabutit dumating kayo. Kayo ay talagang padadala ng Suprema sapagkat kayo man ay nasa sakdal din sa salang pagbabalak na pagpatay sa pinaslang na kinatawan. Kabaliwan. Malaking kasinungalingan. Hindi ba naman katawa-tawa ang 4 na taon pa ang lumipas bago nila na-invento ang kasinungalingang ito? Anong kasinungalingan? Ito isang pagmamalabis na hindi natin dapat pangantasin. Pati kinabukasan ng bata ay gusto nilang wasakin? Ewan ko. Hindi ko masasagot yan. Ang mahalaga ngayon ay ang maayos kagad na ating piyansa. Yan nga ang iniisip ko eh. Masyado may istorbo ang aking pag-aaral. Kung hindi nila ako palalayain, kahit na pansamantala lamang. Kung meron ng mga taong mukusik sa akin, ay lalong marami palang naniniwala sa aking katapatan. Sa pagkakataong ito, ay kahinaan din kaya para sa isang lalaki ang maluha sa labis na kagalakan. Nan, matutupad na rin ang ating pangako sa'yo. Natapos na eksamen at sa awa ng Diyos, nasagot ko ang lahat ng tanong. O bakit yan? Hindi ka ba maligaya? Tumanggap ako ng pasabi. Buhat sa probinsya. Na bukas daw ay kailangan ka sa pagbubukas ng iyong isapi. Natatakot ako, Ferdinand. Natatakot ako. Bakit kayo matatakot din? Wala naman akong kasalanan. Totoo bang wala kang kasalanan, anak? Totoo bang Inang, kung nung araw ay iminulat ninyo sa akin na ang Sang Marcos ay hindi marunong umiyak, ako naman nagsasabi sa inyo ngayon na ang Sang Marcos ay hindi marunong magsinungaling kailanman. Kaya't wala kayong dapat ipangamba. nangangamba lamang ako, anak? Sapagkat sa buhay natin ito, kung minsan ay may nangyayaring ang walang kasalanan ay napaparusahan. At ang tunay na may sala ay nakakalaya. Naniniwala ako yun. Hindi lamang sa katarungan ng batas, kung hindi lalong-lalo na sa katarungan ng Diyos. Sapagkat nalalaman kong magtatagumpay ang katotohanan. Kasama mo akong magdarasal, anak. At kung ano man ang mangyari, maaasahan mo. Lagi mo akong karamay sa lahat ng sandali. Sabihin ninyo ang pangalan. Calixto Aguinaldo po. Tagasam? Tala po.
Ginoong Aguinaldo, kayo iniharap sa paglilitis dito dahil sa pahayag ninyong meron kayong nalalaman tungkol sa naganap na pagpaslang sa nasawing tinatawang Hulyo na lundasan. May 4 na taon na ngayon na nakakaraan. Totoo po yun. Kasi nadinig ko lahat ang binabalak ng mga Marcos na iligpit ang kinatawan. Paano nangyari ngayon? Sinabi ninyong taga-Tarlac kayo pagkatapos nangyaring pagpatay sa Batak. Tumira po ako sa bahay ng mga Marcos 1 linggo bago mag-eleksyon hanggang sa maganap ang pagpatay. Ano ang dahilan at kayo ay natira sa bahay ng mga Marcos noong mga panahon na yun? Ako po bodyguard ni Ginoong Quirino Lizardo. Hindi po ninyo na itatanong sa akin kung sino si Quirino Lizardo. Siya po bayaw ni Ginoong Mariano Marcos. Ano naman ang dahilan at isinama kayo ni Ginoong Lizardo sa Batak? Para daw po tulungan namin ang kanyang bayaw sa kanyang kandidatura. Ginoong Aguinaldo, sabihin ninyo sa harap ng hukumang ito kung ano yung sinasabi ninyong narinig ninyo na pagbabalak sa pagpatay sa nasawi. Abay, ganito pong ang pangyayari. Marami pong pagpupulong ang naganap. Ang umpisa po petsa 15 ng Setyembre nang kami po dumating sa Batak. Kinagabihan po, nagpulong kami. Sino-sino ang naroroon sa tinutukoy mong pulong? Si Ginoong Mariano Marcos, ang kapatid niyang Pio, ang bayaw niyang si Ginoong Lizardo, si Ferdinand at ako. Ngayon, Ginoong Aguinaldo, ano ang kanilang pinagpulungan? Mabigat daw po ang laban ni Ginoong Mariano Marcos. Tila raw ho masyadong malakas ang kinatawang Hulyo na lundasan. Sumalangit tawa ang kanyang kaluluwa. Sa binalak ng pagpatay na yon, Ginoong Aguinaldo, tiniyak ba nila sa kanilang plano kung sino mismo ang papatay o kung sino ang kakalabit sa gatilyo ng baril? Ang bata pong si Ferdinand. Silensyo! Magpatuloy kayo. May nadinig ba kayong dahilan kung bakit ang batang Ferdinand Marcos ang kanilang napili? Mayroon po. Ano yun? Unang-una po, asintado daw po sa pagbaril si Ferdinand. May champion po pala siya sa kanilang universidad At baging sa pamamaril ng ibon, pahusay din daw. Yan lamang? Ba, meron pa po. Kaya po naisip pong talaga pala silang mahusay magplano. Ano pang ibang dahilan? Minor de edad daw ho si Ferdinand. Wala pa ho pala siyang 18 anyos doon Kaya kahit daw ho mahuli, hindi pa maaaring mabilanggo. Pinakamabigat na raw ho yung ipadala sa Lulumboy. Yun po lamang, Ginoong Aguinaldo. Maraming salamat sa inyo. Nasa panig ng tagapagtanggol ang pagtatanong sa akin saksi. Ginoong Aguinaldo, kayo'y sumumpa sa harap ng hukumang ito na magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan lang. Totoo naman lahat ang sinasabi ko, baka akala nyo. Sinabi ninyo, Ginoong Aguinaldo, na bago sumapit ang eleksyon, kayo'y timira sa bahay ng mga Marcos dito sa Ilocos. Hindi nga ba, bodyguard ako ni Ginoong Lizardo.
At simula nang kayo ay dumating dito sa Ilocos, kayo ay hindi uminas tala